Ibinaba ko ang bintanang salamin ng sasakyan nang nakatapat na ako sa boom barrier gate ng subdivision. Lumapit ang dalawang guard na nakatalaga at 3 security personnel na kinuha ko mula sa isang security agency. Sa nangyaring ambush sa akin kagabi ay kailangan kong magdoble ingat. Kaya dinobol ko rin ang security dito sa subdivision. Mahirap na ang masalisihan, baka madamay pa ang ibang residente. Sir, dumating po ang mga kaibigan nyo. Pinapasok na po namin sila. Anang isang guard. Tumango naman ako. Alerto kayo. Yes sir. Sabay-sabay nilang sambit. Sumenyas ang isang guard sa kasamahan niyang nasa guard house at tumaas na ang boom barrier. Tinaas ko naman ang bintana at pinausad na ang sasakyan papasok ng subdivision. Kaninang umaga paggising ko ay sunod-sunod na tumawag ang nga kaibigan ko at nangamusta. Pinagmumura pa nila ako, dahil hindi ko sila binalitaan sa nangyari kagabi. Nalaman na lang nila yun sa balita. Nakita sa TV ang nangyari kagabi at nakuha ang plaka ng kotse ko. Ang big bike naman ay nakumpiska ng mga pulis pero di na nakita ang rider na agad nang tumakas sakay ng taxi. Tinawagan ako ng pulisya kagabi para hingan ng statement. Ang abogado ko na lang ang pinaharap ko sa kanila ngayon. Ang kotse ko naman natadtad ng tama ng bala ay diniretso ko na kaagad kagabi sa auto service shop ng kaibigan ni Dan na si Paulo. Hindi ko yun pwedeng iuwi sa subdivision, dahil baka maalarma ang mga residenteng makakakita. Mamaya ay babalikan ko yun. Sa ngayon ay ibang sasakyan ang gamit ko at bulletproof din ito. Nilangon ko si Pochi na kumahol at tumayo. Sumilip siya sa labas ng bintana habang labas, ang dila at kamakawag ang buntot. Malapit na ang bahay ko at excited na siyang bumaba. Galing kami sa vet clinic at pina-check up siya. Maghapon siyang di kumain kahapon at umiinom lang ng tubig, sabi ng caretaker ko. Pero kaninang umaga nang bigyan ko siya ng pagkain ay kumain naman siya at naubos pa nga niya. Ang sabi ng vet niya ay maayos naman ang lagay niya at wala namang nakitang kakaiba sa mga test. Sa panahon daw kaya siya nananamlay dahil nagsisimula na ang tag-init. Nagsuggest naman ng parvo vaccine ang vet para proteksyon niya sa mga virus na pwedeng dumapo sa kanya. Pinalitan na rin ng vet niya ang kanyang vitamins at dog food. Ngayon ay bumalik na ang sigla at kulit niya. Nakita ko na ang mga sasakyan ng mga kaibigan kong mga nakaparada sa labas ng bahay ko. Kumpleto sila at nakita ko rin ang sasakyan ni Dan. Bumukas ang automatic gate at pinasok ko ang sasakyan ko. Di na mapakali si Pochi na panay na ang ikot sa shotgun seat at gusto nang bumaba. Pagpasok sa garahe ay pinatay ko na ang makina. Tinanggal ko ang seatbelt. Dinampot ko ang plastic bag na may lamang binili kong bagong vitamins ni Pochi at bago niyang dog food. May natira pa sa dati niyang dog food at isang sako rayon. I-donate ko na lang yun sa shelter ni Ana. Binuksan ko ang pinto at bumaba na. Sumunod namang bumaba si Pochi na tumalon pa at halos gamulong paglapag ng mga paa sa semento. Para na kasi siyang bola sa taba. Nauna si Pochi na pumasok ng bahay at nang makita niyang maraming bisita ay pinagtatahulan niya ang mga ito. Walang imek at walang ngiti ang mga kaibigan kong nakatingin lang sa akin, habang nakaipon sila sa living area. Sinaway ko si Pochi na mag-behave at tumahimik naman siya bagamat nakasunod pa rin sa akin. Damyo pare, in-ambush ka pala kagabi, hindi ka man lang nagsabi. Site sa akin ni Renzo. Wala namang malalang nangyari sa akin kaya di ko na kayo inistorbo. I'm safe and sound, sabi ko at lumapit sa kanila. Nilapag ko sa center table ang supot at umupo sa single couch. Nakasunod ang mga mata nila sa akin. Pasalamat ka at wala kang natamong sugat. Napanood namin sa TV ang nangyaring ambush sa iyo kagabi. Pinakita din sa amin ni Dan ang kotse mong nasa Collier ni Paulo. Damn pare, sa hitsura ng kotse mo talagang hindi ka bubuhayin ng rider na yon. Komento naman ni Jace na naiiling pa. Mabuti na lang din at bulletproof ang kotse mo. Kung hindi baka pinaglalamayan ka na ngayon. Saad ni Alden. Mainam na rin na hinigpitan mo agad ang security ng subdivision, baka mamaya dito ka naman tirahin sa bahay mo. And I suggest kumuha ka na ng bodyguard pare. Suhestyon naman ni Kester. Hindi ko kailangan ng bodyguard. I can protect myself. Pumalatak sila at sabay-sabay pang mga nagmura. Huwag kang magpapakasiguro Matt. You know uncle. Hindi siya titigil hanggat di nakukuha ang gusto kahit patayin ka pa niya o ako.
Lumangon ako kay Dan na seryoso ang mukha. Mukha siyang kalmado pero alam kong labis din siyang nag-aalala sa kaligtasan ng mag-ina niya, dahil hindi rin siya palalampasan ni Uncle. Mula nang malaman niya na bumalik na si Uncle ay tinadtad na niya ng security ang bahay niya. May mga bodyguard ang asawa at anak niya bawat alis. May posibilidad kasi na gamitin ni Uncle ang mag-ina niya laban sa kanya at hindi niya hahayaan yun. So what's your plan kung ayaw mo palang kumuha ng bodyguard? Don't tell me mag-ala John Wick ka. Sarkastikong sabi ni Luis. Sinaman ko naman siya ng tingin. Alam ng mga kaibigan ko ang tungkol sa kasamaan ni Uncle. Sila ang tumulong sa amin noon ni Dan nang ambushin din kami ni Uncle sa bahay ko 10 years ago. The better plan is kailangan nating makipagtulungan sa kapulisan para mahuli si Uncle. Suhestyon ni Renzo na isang dating pulis. The question is where the hell is he? Saang lungga siya nagtatago? Tanong ni Alden. Wala pang solidong impormasyon na nakukuha ang investigator ko. Kaiba-iba ang lugar na tinuturong kinaroroonan niya, and I think sinadya yun para iligaw kami ni Matthew sa paghahanap sa kanya. Hayag ni Dan. Bamantong hininga ko at tumiimbagang. Pasasaan ba at mahahanap din natin ang kinaroroonan niya? Pero malakas ang kutob kung narito lang siya sa Manila. Hayag ko at isa-isang tiningnan ang mga kaibigan na nakatingin din sa akin. Naghihintay ng sasabihin ko pa. Thanks for coming Ana. Ani Irvin na may matamis na ngiti sa labi. Mabilis siyang tumayo at pinagkuha ako ng upuan. Napangiti naman ako sa gesture niyang yun. Sweet din pala siya at gentleman pa. Thanks Irvin. Sambit ko at umupo na. Bumalik na rin siya sa pagkakaupo sa kanyang upuan. Mukhang seryoso ang sasabihin mo, ha? Nanunuksong sabi ako. Tinawagan niya ako kanina nung nasa shelter ako. Inaya niya akong magmeryenda sa labas, dahil may sasabihin daw siya at gusto niyang sabihin yun sa personal. Bumuntong hininga siya. Mukha siyang kabado. Kumain muna tayo baka nagugutom ka na. Tinawag niya ang isang waiter na agad namang lumapit. Umorder naman kami ng pagkain. Dahil 3:00 pa lang ng hapon kaya pang meryenda ang inorder namin. Siyempre hindi nawala sa order namin ang number 1 meryenda sa tag-init ang halo-halo. Habang nagmemeryenda kami ay nagkukwentuhan naman kami tungkol sa mga buhay namin ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang kilalang kumpanya ng telco bilang assistant manager. Ako naman ay kinuwento ang tungkol sa Ryu business at bake shop. Pero syempre ang pinakabinida ko sa kwento ay ang tungkol sa animal shelter. Baka sakali interesado siyang mag-adopt o kaya mag-donate. At mukhang may interes naman siya. Gusto niya raw pumunta sa animal shelter para makita ito. Hindi ko alam pet lover ka pala. Sambit niya. Ang halo-halo na ngayon ang nilalantakan namin. In fairness panlaban ng halo-halo sa sarap. Bata pa lang ako gustong-gusto ko ng mag-alaga ng aso o kaya pusa. Kaya lang ayaw ni mommy dahil baka daw kagatin ako o kaya kalmutin. Magka-rabies pa raw ako. E di anong reaksyon ng mommy mo nang malaman na may animal shelter ka? Malamang nag-freak out siya. Nilunok ko ang inuya kong saging at ngumiwi. Actually, hindi pa alam ni mommy maging ng kuya ko. Kumunot ang noo niya. Why? Thought utol ba sila? I don't know. Si mommy kasi at kuya masyadong overprotective sa akin. Syempre bunso. Kaya di ko alam kung ano ang magiging reaksyon nila na may animal shelter ako at pumupunta ako sa kung saan saang lugar para sumagap ng mga kakawang strays. I'm sure proud sila sayo. Aniya, sa tingin mo? Oo naman. Ako nga proud sayo eh. Napangiti ako sa tuwa sa sinabi niya. Talaga proud ka sa akin. Mahina siyang tumawa. Oo nga. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na, ang isang gaya mong maganda at mayamang babae ay magkaka-interes sa pagsagap ng mga palaboy na hayop? Kaya proud na proud ako sa'yo bilang kaibigan mo at bilang. Hindi na niya dinugtungan ang huling sinabi at nakatingin lang sa akin. Tila bigla siyang nahiya. Naging mapungay ang kanyang mga mata. May gusto pa siyang sabihin pero tila nag-aalangan. Bahagya na rin akong nakaramdam ng pagkailang sa uri ng tingin niya. Ang sabi niya kanina may importante siyang sasabihin. Tumikim ako at ngumiti. Ano pala yung importante mong sasabihin? Tanong ko at muling samubo ng halo-halo. Tumikim din siya at binitawan ang kutsara. Wala pa ring punat ang tingin niya sa akin. Ana, I like you. Napatigil ako sa pagnguya sa narinig. Mahina ang pagkakasabi niya pero malinaw kong narinig. You like me.
Yes, very much. College pa lang tayo crush na kita. Hindi ko inaasahan ang narinig. Nakakabigla, pero dapat matuwa ako at kiligin sa mga sinabi ni Irvin, dahil crush ko rin siya at gusto ko siyang maging first boyfriend. Pero bakit wala akong kilig na maramdaman? Di ko na ba siya crush? Ana, I want to court you. Tahasan pa niyang sabi. Namilog naman ang mata ko. Manliligaw ka sa akin. Tumango siya. Kung papayag ka. Of course. Papayag ako. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Talaga, payag ka. Nalilito at nagtatalo ang loob ko sa di ko malamang dahilan. Pero ito naman ang matagal ko nang gustong mangyari. Ang manligaw sa akin si Irvin at maging boyfriend ko siya. Hindi na ako dapat magpabebe pa, baka magsisilang ako bandang huli. Oo, payag ako. Pero sa bahay mo ko dapat ligawan. Hindi sa kalye dahil magagalit ang mommy lalo na ang kuya ko. Yes, of course. Yes. Thank you, Ana. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. I really like you at patutunayan ko ang sarili ko sa'yo. Ngumiti lang ako kay Irvin. Kitang-kita nga ang saya sa kanyang mukha. Natupad na ang matagal ko ng wish. Ang ligawan niya ako. Isang salita ko lang nobyo ko na siya. Welcome home, Mom. Bati ko kay Mommy. Pagpasok ko sa komedor, humalik ako sa kanyang pisngi. Tamang-tama lang ang gising ko dahil dinner na at nakauwi na si Mommy. Good evening, anak. Tamang-tama, gising ka na. Maupo ka na. Malambing na sabi niya at minuwestra na ang upuan sa tabi niya. Umupo naman ako roon. Pagdating ko tulog na tulog ka, anak. Mukhang napagod ka yata sa store at bake shop. Ani Mommy habang naglalagay ng kanin plato ko. Medyo Mommy, marami kasing customer sa store at sa bake shop. Sumaglit lang ako kanina sa store at bake shop at mas marami akong oras sa animal shelter, dahil mag-uumpisa na ang construction. Masyado mong kinakareer ang pagiging businesswoman, anak. Hinay-hinay lang at enjoyin mo lang, payo niya. Yes, Mommy. Nag-umpisa na akong kumain. Nag-umpisa na ring dumaldal si Mommy habang kumakain kami. Ganyan naman siya palagi, kaya kahit kaming dalawa lang sa hapag ay maingay at masaya. Sa kanya ako nagmana ng kadaldalan. Ang sabi nga ng mga kakilala namin ay Anita 2.0. Daw ako, dahil bukod sa magkamukha kami ay magkaugali pa. Kaya nga minsan stress sa aming dalawa si Kuya Alden. Siya nga pala, anak, nakalimutan kong ikwento sa'yo. Tumingin ako kay Mommy. Ano po yun, Mimi? Alam mo na ba ang nangyari kay Kuya Matt mo kagabi? Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Mommy. What do you mean, Mom? What happened to Kuya Matt? In-ambush siya kagabi. Binalita pala kaninang umaga sa morning news. Kitang-kita sa TV na pinagbabaril ang kotse niya ng isang rider. Nung napanood ko yun kanina, para akong aatakihin sa puso. Nabitawan ko ang hawak kong kutsara at tinidor at nahulog yun sa plato at naglikha ng ingay. Lumagabog ng malakas ang dibdib ko sa sinabi ni Mommy. Tila iniipit ang hinanga ko sa loob. How's Kuya Matthew, Mommy? Nasaktan ba siya? Oh my God, Kuya Matt. Nilukuban ng matinding takot at pag-alala ang dibdib ko. Don't worry, anak, maayos naman si Matt, sabi ng kuya mo. Wala namang siyang sugat o ano dahil bulletproof ang kotse niya. Hay, buti na lang kung hindi. Di ko ma-imagine ang pwedeng mangyari sa kanya. Alam mo naman, parang anak ko na yang kuya mo. Kahit sinabi na ni Mommy na okay naman si Kuya Matt ay di pa rin makalma ang dibdib ko na malakas pa rin ang kabog. Nanginginig na rin ang kamay ko sa takot at pag-aalala kay Kuya Matt. Gusto ko siyang puntahan para makita ng dalawa kong mata kung okay lang ba talaga siya. Hininti ko ang kotse sa tapat ng boom barrier gate dahil hindi ito tumaas. Binaba ko ang salaming bintana. Lumapit sa akin ang dalawang gwardiya at tatlong lalaki na malalaki, ang katawan at pare-parehas ang mga suot na itim na polo shirts. Ngayon ko lang sila nakita. Mukhang bantay din sila sa gate ng subdivision. Sabi kasi ni Mommy ay humigpit ang seguridad dito. Ikaw pala, ma'am. Sambit ng isang gwardiya na nakilala ako. Papasok ako, kuya. Nakangiting sabi ko. Kay Sir Matthew po ba kayo pupunta? Tanong ng isang lalaking nakaitim na polo shirt. Oo, kuya. Ano pong pangalan nyo, ma'am? Saka pahiram po ng ID. Agad ko namang kinuha ang ID sa sling bag ko at binigay sa lalaking nakaitim. Tiningnan niya iyon at binigay sa gwardiya. Tiningnan naman ng gwardiya ang logbook na hawak.
Naku ma'am, wala po sa visitors list ang pangalan nyo. Inaasahan po ba kayo ni sir na pupunta? Hindi kuya. Pasensya na po ma'am, di po kayo makakapasok. Sabi pa ng nakaitim. Kumunot ang noo ko. What? Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Nakakapasok naman ako lagi dito ah. Di ba kuya? Tanenvi ko kay Manong Guard na lagi kong kabatian kapag pumupunta ako dito sa subdivision. Kumamot naman sa ulo ang gwardiya. Opo ma'am, pero mas naghigpit po kami sa pagtanggap ng bisita ngayon. Lahat po ng residente sa loob ay kailangan itawag sa amin, ang mga papasok nilang bisita at iinpeksyonin pa po namin sila bago papasukin. Naiintindihan ko naman dahil nag-iingat si kuya. Hindi biro ang nangyari sa kanya eh. Pero gusto ko talagang makita si kuya. Hindi nga ako nakatulog kagabi sa pag-iisip at pag-aalala sa kanya. Tinext ko siya pero di siya nagre-reply. Kaya dito muna ako dumiretso bago ako pupunta sa shelter. Tatawagan ko si kuya, mga kuya. Sabi ko at dinampot ang cellphone sa dashboard. Mabuti pa po ma'am. Dinail ko ang number ni kuya pero ring lang ito ng ring at di siya sumasagot hanggang sa maubos ang ring. Muling kong dinail pero ganun pa rin hanggang sa makatatlong dial pa ako. Ayaw niyang sagutin o busy siya. Kuya, nandyan ba sa loob si kuya? Yes po ma'am. Hindi pa po siya lumalabas. Hindi po kasi siya sumasagot sa tawag ko eh. Baka pwedeng kayo na lang ang tumawag sa kanya. Request ko. Sige po ma'am. Anang gwardiya at pumunta sa guardhouse. Dinampot niya ang cellphone at nagdial. Naghintay naman ako sa loob ng kotse. Pwede namang di na ako magpumilit na pumasok sa loob at pumunta na lang sa shelter. Pero sigurado rin namang di ako mapapukali maghapon kapag di ko nakita si kuya. At saka sayang tong pagkain na binili ko para sa aming dalawa. Nagugutom na nga ako pero gusto kong mag-almusal kasama siya. Ma'am ano daw po ang kailangan nyo? Tanong ni sir. Tanong ng gwardiya. Napasimangot ako. Bakit yung tawag ng gwardiya sinagot niya tapos sa akin dedma? Kakamustahin kamo siya. Sabi ko. Nagsalita ang gwardiya sa cellphone at muling tumingin sa akin. Ayos lang daw po siya, ma'am. Inis na kumamot ako sa kulo. Bakit parang ayaw akong papasukin ni kuya? Sabihin mo kuya papasok ako. Muling nagsalita sa cellphone ang gwardiya. Ma'am, busy daw po siya. Ayaw po niya ng istorbo. Pinadyak ko ang isang paa. Nakakainis naman si kuya. Sabihin mo gusto ko kamo siyang makita dahil namimiss ko na siya. Kapag hindi niya ako pinapasok maglulumpasay ako sa gitna ng kalsada. Pasigaw ng sabi ko. Nagsalita ulit ang gwardiya sa cellphone. Sige ma'am, pwede na raw po kayong pumasok. Nag-thumbs up ang gwardiya sabay ngiti. Inikot ko ang mata sa inis at bumuntong hininga. Papapasukin naman pala ako, iniinis pa ako. Siya na nga ang dadalawin eh. Salamat mga kuya, sabi ko sa mga gwardiya at sinarado na ang salaming bintana. Tumaas na ang boom barrier at pinausad ko ang kotse papasok. Paghinto ko sa tapat ng bahay ni kuya ay natano ko na siya na nakatayo sa bukas na main door habang nakasuksok, ang dalawang kamay sa bulsa ng suot niyang sweatpants. Nakatingin siya sa direksyon ko. Pinatay ko na ang makina at kinalas ang seatbelt. Kinuha ko ang plastic na may lamang pagkain na tinake out ko sa nadaanang bukas na restaurant. Baka kasi di pa rin siya nag-aalmusal. Alas 7 pa lang naman ng umaga. Bumaba na ako ng kotse at lumapit sa gate na automatic na bumukas. Pumasok na ako sa loob at naglakad sa pathway papalapit sa kanya. Pero habang papalapit ako at nakatingin sa kanya ay siya namang pagbilis ng tibok ng puso ko. At para bang bigla akong na-excite na makita siya ng malapitan. Siguro ay dahil nag-aalala ako sa kanya buong magdamang kaya excited akong makita siya at para masigurong okay lang talaga siya. Pero sa matikas niyang pagkakatayo sa main door na parang hari ay mukhang okay naman talaga siya. What do you want? Suplado na tanong niya nang makalapit na ako. Dinadalaw ka para kamustahin. Nabalitaan ko kagabi ang nangyari sa'yo. Kagabi mo lang nabalitaan. Parang masama ang loob na sabi niya. Ngumuso ako. Kagabi lang naikwento ni mommy eh. So how are you? Sabi ni mommy ayos ka naman daw at wala namang tama. Sinabi na pala Seong okay na ako bakit pumunta ka pa rito. Sumimangot ako, parang gustong sumama ng loob ko. Siya na nga ang dinadalaw nagsusungit pa. Ang suplado mo naman, ikaw na nga ang kinakamusta.
Makauwi na nga lang tutal okay ka naman pala. Inirapan ko siya sabay talikod. Sandali, hinawakan niya ang braso ko bago pa ako makahakbang. Tila naman ako nakuryente sa pagdaiti ng kanyang mainit na kamay sa aking balat. Bago yun sa pakiramdam ko at ngayon ko lang yun naramdan sa kanya. Humarap ako sa kanya na nakasimangot pa rin. Bakit? Ano yang dala mo? Tanong niya at tumingin sa hawak kong supot. Pagkain. Binilhan kita ng almusal pero mukhang ayaw mo naman kaya ibibigay ko na lang sa mga guard sa guardhouse. Sinabi ko bang ayaw ko? Akin na nga yan. Kinuha niya ang supot sa kamay ko. Salamat ha. Sarkastikong sabi ko. You're welcome. Nakangisi naman niyang sabi. Ngumuso ako. Wala na naglaho na ang kaunting tampong naramdaman ko. Di pa ako kumakain, hati tayo dyan. Sabi ko. Kumunot ang noo niya. Hindi ka pa nag-aalmusal. Umiling-iling ako. Gusto ko sabay tayo kaya pandalawang tao yang binili ko. Bahagyang umawang ang labi niya habang titig na titig sa akin na para bang may sinabi akong nakakagulat. Bakit gusto mo kung makasabay? Tanong niya sa mahinang boses. Dahil gusto ko. Gumalaw ang bibig niya na parang may gusto siyang sabihin. Naghintay naman ako sa sasabihin niya. Pumasok ka na. Aniya at tumalikod na. Yun lang. Medyo disappointed ako, pero ano ba ang gusto kong marinig sa kanya? Pumasok na ako sa loob at sinundan siya. Hindi ko napansin si Pochi. Nasaan pala si Pochi? Tanong ko. Nasa garden dumudumi. Aniya at pumasok sa kusina. Nakasunod pa rin ako sa kanya. Mahal na niya talaga si Pochi. Hinahayaan na lang niyang dumumi sa garden niya. Sana all minamahal like Pochi. Parang gusto ko na tuloy maging si Pochi. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Ano ba tong naiisip ko? At kailan ko pa gustong maging aso? You want coffee? Alok ni kuya. Aba himala. Inalok niya ako. With creamer and sugar. Request ko pa. Kunot noong lumingon siya sa akin. Wala akong creamer at sugar. What? Wala kang creamer o kaya asukal man lang? E di laging purong kape ang iniinom mo. Yeah. Kaya pala ang suplado mo at puno ka ng pait, dahil laging mapait ang iniinom mo. Dami mong sinasabi. Magtubig ka na lang o kaya fresh juice muna. Next time bibili na ako ng creamer at asukal. Sa komedor namin pinagsaluhan ang dala kong pagkain. Hindi pa nga siya nag-aalmusal at kagigising lang. Nagising daw siya sa tawag ng guard. Madaling araw na raw siyang umuwi kagabi, dahil may inasikaso siya at ngayong araw ay di siya papasok sa opisina niya. Hindi nga ako nakatulog maayos kagabi sa kakaisip sa'yo eh. Sobra kaya akong nag-alala nang ikwento sa akin ni Mommy ang nangyari sa'yo. Pakiramdam ko nga di ako makahinga. Kaya paggising ko kanina naligo lang ako at nagbihis tapos dumiretso na ako dito para kamustahin ka. Tapos di ako pinapasok agad ng mga guard, dahil wala naman ako sa visitors list mo. Daldal ko sa pagitan ng pagsubo ng sinangag. Ngayon ko naramdamdam ang gutom. Talaga nag-alala ka sa akin. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Nakatingin din siya sa akin habang humihigop ng kape. May kakaiba sa tingin niya kaya agad akong nagbaba ng tingin. Oo naman. At bakit ka naman nag-aalala sa akin? Siyempre, importante ka sa akin eh. Para nakitang kuya no. I'm not your kuya. Hindi nga, kaya nga ang sabi ko parang. Angal ko. Suplado talaga. Ayaw maging kuya ko. Kahit parang, ayoko pa rin maging kuya mo Ana. Napatigil ako sa pagmuya at tumingin sa kanya. Kalmado ang mukha niya at maaliwalas. Walang bakas ng pagkasuplado. Pero ang tingin niya sa akin ay parang tumatagos sa kaluluwa ko. Parang binabasa niya ang nasa isip ko. Heto na naman tuloy ang dibdib kong parang tinatambol. Bakit naman? Dahil ayaw mo kong maging kapatid. Medyo nakakasama na talaga siya ng loob. Pero parang may parte rin sa loob ko na ayaw ko din siyang maging kapatid. Ayaw naman talaga kitang maging kapatid. But why? Saglit siyang di nagsalita at nakatingin lang sa akin. You wanna know why? Siyempre, kaya nga ako nagtatanong eh. Ngumisi siya. Siguradong kapag sinabi ko magbabago ang pakikitungo mo sa akin. Baka matakot ka pa. Sumibol ang kaba sa dibdib ko sa kanyang sinabi. Parang di yata ako ready sa sasabihin niya pero curious naman ako. Ano nga yun? Sabihin mo na. Dinampot ko ang baso ng tubig at uminom. Titig na titig siya sa akin na parang tinatansya ang magiging reaksyon ko sa kanyang sasabihin.
Nag-iwas ako ng tingin dahil di ko matagalan ang titig niya. Naiilang ako. Lately napapansin ko itong mga kakaibang nararamdaman ko kay kuya na bago sa akin. Tumikim siya kaya muli akong sumulyap sa kanya. Ana naputol ang sasabihin niya nang tumunog ang kanyang cellphone, bumuntong hininga siya at kunot noong dinampot ang cellphone. Hello yes. Papasukin mo. Yun lang ang sinabi niya at pinatay na ang cellphone. May bisita ka? Tanong ko. Muli siyang bumuntong hininga. Yes, Tita Tessie is coming. Oh. Malamang nag-alala rin ang tiyahin niya sa kanya kaya nagpunta ito rito para kamustahin siya. Agla, tumingin ako sa kanya nang tawagin niya ang pangalan ko. May lakad ka ba ngayon? Kakaiba ang tono ng pananalita niya ngayon. Parang medyo malambing, nakakapanibago. Sasaglit ako sa store tapos diretsyo na ako ng shelter. Ngayon na kasi darating ang mga materials na gagamitin sa construction. Tapos ngayon din dadating ang dalawang adopter kaya kailangan nandun ako. Tumango siya. I see. Bakit? May hihingin ka bang pabor? Just tell me. Syempre bilang big time sponsor namin siya kailangan ko siyang please. Nothing. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan. Kumunot ang noo ko. Pag-usapan ang alin. Hindi siya nagsalita at inubos na ang laman ng tasa sabay tayo at labas ng komedor para siguro salubungin ang tiyahin. Inubos ko naman ang pagkain at niligpit na ang pinagkainan. Ano ka ba naman Matt? Bakit di mo naman sinabi sa akin ang nangyaring ambush sa'yo? Para namang hindi mo ako tiyahin. Kung wala pang nagbalita sa akin hindi ko malalaman. Sobrang nag-alala ako kaya napasugod ako dito. I'm perfectly okay tita. I'm sorry kung di ko kayo nasabihan ayoko lang na mag-alala kayo at may istorbo. Istorbo ka dyan. Hindi ka istorbo sa akin at natural lang na mag-alala ako. Nag-iisa lang kitang pamangkin kaya di ka istorbo sa akin. But I'm glad to see you are okay pamangkin. Lumabas ako ng komedor para batiin si Tita Tessie. Ang nag-iisang tiyahin ni Kuya Matt sa side ng father niya. Namilog ang mga mata ni Tita Tessie nang makita ako. Salaitan siyang tumingin sa akin at kay Kuya Matt. May dala siyang brown paper bag na mukhang pagkain ang laman. Hi Tita Tessie. Magiliw na bati ko at humulik sa pisngi ng bath ni Mommy. You're here pala iha. Opo tita, dinalaw ko po si kuya para kamustahin at dinalhan ko rin po siya ng pagkain. Oh I see. Naunahan mo na pala ako. But it's good to know na may babae palang nag-aalala sa pamangkin kong suplado. Ani Tita Tessie sabay tawa. Parehas sila ni Mommy na tawa at madaldal kaya mag-beef sila eh. Ngumisi naman ako. Syempre po parang kuya ko na po si kuya eh. Kuya lang. Nanunuksong tumingin at ngumiti sa akin si Tita Tessie. Nalito naman ako sa kinikilos niya. Nako, baka iniisip Matt. Opo tita kuya lang, kaso ayaw naman po ni kuya na maging kuya ko siya at ayaw din niyang maging kapatid ako. Nakangusong pasumbong na sabi ko. Oh is that so? Baka naman kaya ayaw kanyang maging kapatid dahil naputol ang sasabihin ni Tita Tessie nang malakas na tumikim si Kuya Matt. Maupo muna kayo tita. Ani Kuya Matt at kinuha ang brown paper bag kay Tita Tessie. Niyaya din niya ang tiyahin sa couch. Si Tessie naman ay umabriset sa akin at hinayla din ako sa couch. Mukhang hindi ako agad makakaalis. Dahil siguradong maraming kwento si Tita Tessie. Chikadora rin kasi siya gaya ni Mommy.